Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana ay nainitan ng ating tiyan sa ating pagkakapi sa umagang ito. At nais ko pong ipaabot ang mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat sa umagang ito sa 1 John Chapter 2, verse 15, sabi dito, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Ang key text po natin ngayon, mga kapatid, ay mababasa sa ang buong teksto sa chapter 2, verse 1 hanggang 17. No? But I will be focusing more on the love of the world. No? So my subject for this time is not love the world, but love the Lord. May mga panahon na nag-iisip tayo na iniibig natin ang Diyos, pero pag tinatanong na tayo, talaga bang iniibig mo ang Diyos? At itatanong sa atin yung mga maraming question, minsan masasabi rin, nga no, hindi ko pala iniibig ang Diyos. Ganito po yan example. Kung ang dalawa pong magkasintahan ay magkasama, habang nakaupo sa park, at merong tatawag sa cellphone, anong madalas na ginagawa ng lalaki o ng babae? Turn off, di ba? Hindi pinapansin yung tawag o text, basta kasama yung nobya. Ngayon, pagdating sa Lord, sa prayer, no? Prayer tayo, kasama natin ang Lord sa pananalangin. Tumunog yung cellphone natin kasi may nag-text. Anong madalas na nangyayari? Biglang silip agad sa cellphone, tama ba? Now, the question is, how do you really love God if that is our attitude? Kahit nga sa prayer natin. Tama ba? Now, maraming Kristiyanong hindi ito naintindihan. Akala nila simple lang ito. Pero minsan nagsisilos ang Diyos Kasi mas mahaba pa yung panahon natin sa telenovela pakikipagtingin doon kaysa pakikipag-usap sa Kanya sa ating mga pananalangin. At sasabihin ko na maging ako man ay isa din sa mga ganon. No? I am one of them na medyo ang prayer hindi ganon kahaba tulad ng regular na prayer. Pero pag makipagkwentuhan sa ibang tao, naku, ang tagal, aabot ng ilang oras. Now, the question is, how do you say or how can you prove that you really love the Lord? Sa chapter 2 po ng 1 John, atin pong mababasa dito, no? Isa-isahin natin, no? Binanggit ni John na sinulatan niya yung mga father, mga young men, at saka mga children about the words of God. Sa verse 3, nagbanggit siya about keeping commandments. No? If you know God, you have to keep His commandments, sinabi niya. If you love God, then keep His commandments. Because God's love is perfected in us if we keep the commandments of God. Pag sinasabing iniibig natin ang Diyos, pero hindi natin sinusunod ang Kanyang mga utos, totoo ba talagang iniibig natin siya? Baka minsan magdududa tayo dyan kung totoo ba talagang iniibig natin ang Diyos. Kung halimbawa, ganun nga, no? Yung puso natin ay wala sa Kanya, yung bibig natin nagsasabi, Lord, I love you, pero yung mga gawa natin, yung Kanyang mga utos ay hindi natin sinusunod. Hindi natin pwedeng mapatunayan na mahal natin ang Panginoon sa gayong kalagayan na sa lahat ng panahon sinusuway natin siya at sinasabi, Lord, I love you pa rin kahit sinusuway kita. Sabi ng Lord, kung mahal mo talaga ako, wag mo akong suwayin. Sundin mo ang aking mga utos. Kaya nga sinabi ni Johnny, sinabi niya sa verse 7, Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandments which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. This is the question. Sinabi niya, I did not give you an old commandment, a new commandment, but an old one. This is quite interesting. Paano ito naging kaakibat doon sa tinatawag na mahal natin ang Diyos? Kasi ang Biblia nagsasabi, love God with all your heart. Isa lang po yun, no? Na dapat nating tandaan. At sinabi niya, love your neighbor. It's a common thing. Pero sa Old Testament, elaborated But when Jesus came, He expounded it in the different perspective. Tulad sa atin, nag-iisip tayo, ano bang bawal? Gusto ko, kasi keeping commandments nga Kung tunay natin mahal ang Diyos, we keep His commandments. Nagbibilang na tayo ng 10 utos. No. Hindi mo kailangang i-memorize lahat ng mga bawal at hindi bawal. Ang tanong dyan is, kung mahal natin ang Diyos, hindi po mahirap tingnan ito, no? Kasi ang tanong lang doon pag ginawa natin itong bagay nito, masasaktan ba ang Diyos kung gawin ko ito? Yun ang tanong Because you want
God to be pleased in our lives. Kaya nagtatanong tayo dahil mahal natin ang Diyos. O di kaya, kung nakagawa tayo ng isang bagay, laka, kuan kaya ito? Hindi kaya masasaktan ang ibang tao nito? O hindi kaya siya, am I showing my love to them? Yun ang concern natin. It's about the love that we have for God. It's the love that we have for the people. Yun po ang naging basihan na, hindi na yung pagsunod sa utos na 10 utos. Ulitin ko po, i-clarify ko po ang ganito. Halimbawa, yung 10 utos po, mayroon po yung 10, siyempre 10 utos eh. Yung unang 4, thou shalt not make any graven images, thou shalt have no other gods before me. Yung sinabi niya, no, siya lang ang sasambahin. Yung 4 na utos po na yun, ay, kung isa-summarize po natin is, love God with all of your heart, soul, mind, might, strength. Yun po yun. Yun po yung tinatawag nating summarize nung 4 na utos. Yung 6 po na natira, thou shalt not commit adultery, thou shalt not invade, yung mga kwan, thou shalt not kill, thou shalt not steal. Yung mga command mo po na yun, ang 6 po na yun, ay ito po ang summarize. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Ibig sabihin po, yun po yung summarize niya. Kung halimbawa, nagnanakaw tayo, hindi na natin iniibig ang ating kapatid niyan. Hindi natin iniibig ang ating kapitbahay niyan. Kung halimbawa, nagkukumit tayo ng adultery, hindi na natin iniibig ang Diyos, ang ating kapatid niya, no? We are fighting against our sisters or brothers if we are committing such kind of thing. Kaya ang kailangan po nating gawin ay always consider kung ang isang bagay ginagawa natin ay nalulugod ba ang Diyos o pinapakita ba natin dito na iniibig natin ang Diyos o iniibig natin ang ating kapwa. Itong mga bagay na ito po ay dapat ilagay sa isip ng isang Kristiyano. I have to love the Lord, not the world. Sabi nga dito sa chapter 2 verse 15, now love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Do not love the world. What are the love? Ano yung mga nasa mundong ito? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung tinatawag na the major sins, no? Maging si Adam at si Eve ay nagkasala sa mga bagay na ito, no? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. No, 'di ba? Sinabi ng Bible na nakita ni Eve yung the lust of the eyes yun, 'di ba? At nakita niya doon na masarap daw kainin, lust of the flesh. At sinabi pa doon that this fruit will make one wise. Doon sa Garden of Eden din, it's about pride of life. Maging si Jesus Christ is also tempted 3 times with regards to lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, no? Yung tinapay, sinabi sa kanya ng diablo na gawing yung bato gawing tinapay. So ano sinabi ni Jesus Christ, no? Na man is not live by bread alone but by every word that proceeds out from the mouth of God. Ibig sabihin, tinempt siya doon ng lust of the flesh. Nung tinempt si Jesus Christ na ipinakita sa kanya yung buong kaharian, lust of the eyes. Nung sinabi sa kanya na tumalon siya, it's about the pride of life. So lahat po or major po na pagkakasala ng tao ay pwede pong mag-fall in doon sa tinatawag natin sa 3 kategoring ito, no? Lahat ng bagay, no? 3 kategorya lang po yan, no? Maging ang adultery, nandyan yan, lust of the flesh yan, di ba? Lust of the eyes, o di kaya yung being anger and unforgiveness, kuha siya, pride of life. So, sa 3 kategorya lang po ito nahuhulog. Kaya po, ang sabi ko po sa inyo kanina na, let us love the Lord. Let us not love this world, no? We are in this world, but we are not of this world, no? Hindi tayo pagmamay-ari ng mundong ito. Hindi dapat ilagay natin ang puso natin dito sa mga makabundong bagay, kundi dapat sa ating Panginoong Hesukristo. So my challenge for you is this: if the Lord is telling us not to love this world or only to love Him, then we as Christians should love Him the best that we can. We have to give our hearts wholeheartedly to Him. Paano natin i-apply yan? Simple. Sa araw na ito po, ang dapat natin gawin is spend more time with Jesus in your prayer. Maglaan ng mas mahabang oras para sa ating mga panalangin. Ito po si Pastor OG na muling magpapaalala sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay,
Kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.